Another day, another Jayfern's wife story. Nilagyan ko na nga ng marking itong mga sisiw na inuwi ni Jayfern galing sa farm. Ito yung mga sisiw nung isang pulet na lumimlim doon sa ibabaw ng tangkal. Napisaan na nga sila at meron pa daw doon naiwan, sabi ni Jayfern, na hindi pa napipisa. 10 itlog nga nilimliman ang aming possum sweater pulet at 8 na itong napipisa. May 2 pang itlog na naiwan doon sa pugad. Napundi ang ilaw ng isang incubator. Wala kaming spare bulb. Dahil yung spare bulb ay ikinabit ni Jayfern. Hindi ko alam kung alin ang napundi dito sa dalawa. Ay ngayong gabi napundi, walang. Nilipat ko dun sa ilalim yung mapipisaan na. May mga crack na nagsisiyapan. Kinagabihan, patulog na sana ako. Nagtataka ako bakit naandar ang fan pero walang ilaw. Napundi pala ang ilaw, wala ako ngayong magamit na bulb dahil nagamit na yung aming spare bulb dahil kakapundi lang din nung isang incubator. Nagpipisaan na nga din yung mga itlog, naririnig ko na ang siyapan ng mga sisiw kaya nilipat ko agad dito sa isang incubator. Dahil bukas pa ako makakabili ng bulb na ipapalit doon sa napundi. Sana mapisa ng ayos yung mga itlog na may mga crack na at bukas ng maaga ay bibili ulit ako ng bulb. Kinabukasan nga pagtingin ko sa incubator ay puro na pawis kaya malamang nagpisaan na nga ang mga itlog. Magpapatuka muna ako ng manok bago ako bibili ng bulb. Hindi makita sa ilalim. Nagsisiyapan na nga ang mga sisiw at dinig ko na rin ang mga gumugulong na itlog. Malamang madami na ngang napisa. Hindi ko lang masyadong makita dahil doon ko sa ilalim inilagay yung mga mapipisang itlog. Ang dami ng pisang sisiw. Ngayon lang ako nakabili ng bulb. Palitan ko ito. Papainitin ko muna bago ko ilagay yung mga itlog. Ayan, 11 ang napisa. Mga basa pa, ililipat ko na sila dito. 15 nga lahat ang itlog na yan. Yung 11 napisa na, yung 4 ay hindi pa napipisa pero may mga crack na. Nung mainit na nga, ibinalik ko na sila sa kabilang incubator. Magugulo. Dahil may crack na nga din yung 4 na itlog, baka hindi aabutin ng hapon ay magpipisaan na rin ang mga yun. Bandang hapon nga ay nagpisaan na yung 3 itlog, pero yung isang itlog ay hindi pa napipisa pero malaki na rin ang crack niya. Kada hapon nga ay nililigpit namin ang mga sisiw at pinapasok namin sa loob ng aming bahay para hindi lamigin. Kaya lang mabilis na silang lumaki at nasisikipan na sila sa karton kaya pag nasa loob ng bahay ay naiinitan na sila. Kaya ang ginawa ni Jayfern ay dito na lang sila sa labas, nilagyan lang ng kulambo para hindi sila lamukin. Bagong pisa na isa. Ay, isa na lang ang ano. Ay, pero may crack din. Halhal na yung iba. Lalabas muna. Halhal na nga yung mga naunang napisang sisiw, kaya inilabas muna namin sa incubator at inilagay sa kahon. Iniwan lang namin sa crates yung isa pang itlog na hindi napipisa at yung isang sisiw na bagong pisa pero basang-basa pa. Ibabalik namin sila sa incubator para matuyo pa yung isang sisiw at mapisa pa yung isang itlog. Wala, mapipisa lahat. Galing. Ito sa akin natin yun. Bukas yan tuyo na. Parang sigip sila. Eh, ang dami eh. Ilan yun? 13? 13? Bagong pisa eh.
Inisprehan ng tubig ni Jayfern yung itlog bago ibalik sa incubator para mabilis itong mapisa. Ito namang mga sisiw mukhang sikip sa box dahil 13 pieces silang lahat. Nagpipisaan na nga itong mga itlog na nandito sa patay yung incubator, yung nasa taas ay malapit na ring magpisaan yung mga yan. Ayan, 14. Isa lahat. Pisa lahat. Face out yan. Pakita mo yun. Ayan. Yung isang naiwan mapipisa din. Malaki na ang butas. Nilipat namin sa medyo malaking box yung mga sisiw dahil masikip sila doon sa isang box. Mukhang mapipisa nga ang lahat ng itlog dahil yung isang naiwan ay malaki na rin ang butas. Hindi pa yan kumakain ang mga bagong pisang sisiw na galing sa incubator kaya dyan lang muna sila sa box at pinapainit namin sila hanggang sa sila ay lumakas. Napisa lahat ng itlog. Bagong pisa lang ito. Dito lang sa kanan may napisa. Ilan yan? Apat yata. Ilang piraso ba ito po? Dito yan dyan sa kabila. Isa na yan. Yan sa kabila, dalawa lang ang yan, pag-isain. Bakit? Huling ano yung dalawa na yan, galing doon sa, ano, na sumama doon sa dilim-diman ng itim. Kinabukasan ay pumunta kami sa farm para kuhanin ang mga itlog na nakolekta ni Richard dahil madami na din para maisalang ulit sa incubator. Nakatali na sa cording area yung mga bulik na nasa range area dahil matatapang na. Nag-grass cutter nga si Richard dito sa cording area pero hindi niya natapos dahil naubos na daw ang gasolina. May natira pa ngang kunting iga-grass cutter dito sa cording area si Richard. Maaga kami pumunta dito sa farm, hindi pa nakakapagpatuka ng mga manok si Richard dahil nagwawalis pa siya. Nanguha ako ng lemongrass dahil magtitinola ako ngayong Noche Buena. At nanguha na nga din ako ng papaya na panglahok sa tinola. Habang umiikot si Jayfern sa cording area, nakita niya ang isang stag na nanlulugo na ang mga buntot. At para magsabay-sabay ang pagtubo ng mga buntot nila, ang ginagawa ni Jayfern ay binubunot yung mga lumang buntot. Kapag molting stage, madali nang bunutin ang mga matatandang balahibo ng mga manok. Maganda kasing tingnan kapag nagsabay-sabay tumubo ang mga buntot ng manok kaysa pa isa-isa. Sabay-sabay nagmamature ang mga feathers nila kapag ganon, hindi katulad kapag isa-isa, yung iba mature na, yung iba bagong sibol pa lang. Bago kami umuwi ay isa-isa munang hinahawakan ni Jayfern ang mga manok na nasa cording area. Nakasanayan na niyang laging hawakan ang mga manok bago umuwi. Madami na nga mga stag na nakatali dito sa cording area ang hindi pa napupungusan ni Jayfern. Kaya pag hindi na masyadong busy ay pupungusan ni Jayfern ang mga stag dito. Matatapang na kasi ang mga stag dito dahil naibitaw na nilang lahat. Inilabas na ni Richard yung mga naipon niyang itlog dahil dadali namin ito. Madami-dami na nga din ang naiipon niyang itlog, pinaghihiwalay niya yung mga itlog na nasa loob ng kubo at yung mga nasa labas ng kubo. Pagdating namin sa bahay ay inilabasan ni Jayfern yung mga sisiw na nasa incubator dahil halhal na nga ito. At bago nga namin sila pagsamasamahin ay kailangan nga uling markingan para hindi sila maghalo-halo. Nail clipper nga ang ginagamit naming pang marking sa aming mga manok. Manipis kasi ang dulo ng nail clipper na nabili ko kaya madali siyang ipang marking sa mga manok at napakatalas dahil magmula nung binili ko siya hanggang ngayon hindi pa namin siya napapahasa pero okay pa rin ang talim niya. Ayan sila. May bagong pisa ulit. 18 na sila. Nakita ni Jayfern na bumaba ang tornado hat sa kanyang pugad kaya sinilip niya ito para tingnan.
Nabasagan na ng 2 itlog ang kanyang mga nililimliman kaya kinuha ni Jayfern para linisan. Ililipat na rin namin ito sa incubator dahil baka mabasag ulit kapag nilimliman ng tornado hatch. Kapag nababasagan nga ang mga nililimlimang itlog, ang ginagawa namin dyan ay dinidisinfect namin sa pamamagitan ng pagpunas ng tela na binasa sa tubig na may Zonrox. Bago ipasok ni Jayfern ang mga itlog sa incubator, nilinis muna nito ang incubator at dinisinfect. Pagkatapos niya itong linisin ay ipinasok na niya ang mga itlog at binuksan na rin ang incubator. December 24 ay nabisi ako magluto ng mga handa namin ng Noche Buena. Kunti lang naman ang hinanda namin, ang importante, kompleto kami buong pamilya. Nagsimba muna kami bago mag Noche Buena at nakapag-video nga ako patapos na ang misa. Pagdating namin sa bahay ay kumain na kami at pagkatapos ay ayan na nga ang exchange gift. Sana all! Salamat Lord at nakapag-celebrate ulit kami ng Pasko ng kompleto. Merry Christmas everyone and a Happy New Year! That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!